Praise you, Jesus. You are most faithful. No? Unlike no other, wala nang iba pa kagaya mo, Lord Jesus. No? Marami kaming pagkukulang. Marami tayong mga daladalang mga karamdaman. But Lord, sa bawat minuto, bawat segundo, andiyan ka. No, you've never left us alone, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. We may be seated. Thank you, Jesus, for what you've done again. But bago yan, i-welcome natin ang ating mga bisita. In the most precious name of Jesus, welcome back. Pinsan ito ni Brother Chris na bina-Bible study. Dati nila Sister Kayla and Sister Cara virtually. No, si Sister Crisaline. No, welcome again. Welcome back. Buti nakabalik ka ulit. No, thank you, Lord. At si asawa ni Sister Winilyn na brother ni Brother Wilfred. Sister ni Brother Wilfred. Ang kanyang brother-in-law. Tama ba? Si Brother Sunday. Brother Sunday, thank you, Jesus. No, we prayed for you. No, kasama ka namin sa panalangin that God will be with you. He will help you. No, medyo hindi lang madali ang pinagdaanan mo, but God's still good to you. No, na gumawa pa rin siya ng paraan. Thank you, Jesus. No, na maga ng mata lang yung inabot mo noon, but God is good. Thank you, Jesus. And we pray na makapagpatuloy kayo ni Sister Winilyn. No? Because iba ang buhay na andyan sa labas, iba ang buhay na may kasakasamang Diyos. No? Ang trabaho natin na yan, pera, hindi yan makabigay ng satisfaction sa buhay natin. That is why, just like John D. Rockefeller, no? Nung time na hindi pa siya nagkasakit, nung kanyang kabataan, talagang yung panahon niya, siya yung pinakamayaman, no, sa Estados Unidos. No? In fact, baka sa buong mundo pa nung time na yon. No, kabataan niya, malakas na malakas, nagkaroon ng sakit. No, lahat ng mga ginawa na, parang walang solusyon hanggat sa hindi na siya makabangon. No, mabuti na lang, naawa pa sa kanya ang Diyos, muli siyang nakabangon. No, nagpatayo ng John D. Rockefeller Foundation, no, at doon niya nakita ang kanyang satisfaction sa pagbibigay, no, being a giver, no, yung pagtutulong, no, although talagang totoo ang Biblia, no, na it is more blessed to give than to receive. No, masaya yung binibigyan mo, pero ikaw na nag-abot at nakita mo yung reaksyon na binigyan mo, tapos no, ibang klaseng ibang klase tong puso natin, no? No, doon siya nakakita ng satisfaction. No, ibig sabihin, pag ang tao madamot, you will never be satisfied. No, kahit anuman ang mayroon ka diyan, pag ikaw ay may boksingero, no, boksingero, nakaganito, no, wala talagang papasok. No, lahat yan dudulas na. Say praise the Lord. No, and to all of us, we welcome everyone in the most precious name of Jesus. Let's open our Bible in the book of Matthew. Time check, 10:45. 10:45. Matthew chapter 7, verse 15. Okay, bago natin basahin, let's pray. Lord Jesus, thank you for everything you've done. Thank you, Lord, for all the healing, all your guidance, all your provisions. Lord, we bring you today, Sister Belle. Siya ay patuloy na nahihilo, masakit ang kanyang ulo. Lord, hindi namin alam kung ano ang mayroon sa kanyang nararamdaman sa ngayon. Okay naman ang kanyang mga CT scan. But Lord, we believe in your name, Lord Jesus. You are our great healer. You can do everything, Lord Jesus. Kaya mong pagalingin kung ano man ang mayroon kami, Lord Jesus. And we always claim your promises, Lord, that you are a great healer na kailangan ay itanggapin at kunin namin ang promesa mo na yan, Lord Jesus. Thank you, Lord, for all our brethren sa pagbibigay mo patuloy, nakagalingan, kalakasan, sa guidance and protection mo sa aming lahat.
Thank you, Lord, for what you've done again sa mga gawain natin all throughout this week. Lord, thank you so much for being with us. You're so good to us, Lord. You're so faithful to us, Lord Jesus. Lord, bless your word this morning that will always edify our soul, this church, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. No? Sister Bell kasi nung nakaraan, puro masakit ang kanyang ulo, sobrang hilo. So hindi niya na kinaya kahapon, dinala na siya sa hospital. Pina-check, so na-check naman, laboratory, BP, CT scan, okay naman lahat. So ang susunod na i-check sa kanya yung sa tenga, mata, at saka kung wala pa rin, sa neuro, kung ano bang mayroon dyan sa kanyang brain. But Lord, we always claim because it is your promise, Lord Jesus, yung kagalingan na kaya mong ibigay sa amin, Lord Jesus. Yung gawain natin sa Bagong Baryo kahapon, marami ring naka-attend. At sa Cavite, ganun din. Tapos may 11 na naka-receive sa Cavite kahapon. Thank you, Jesus, for what you've done. Thank you, Lord. At sa Pasig, kasama nila ulit yung mga pulis. Sabay-sabay sila na nagturo doon. Let us pray na one day, Brother Raymart, sana may isang pulis din dyan na punta sa church natin. Lord, thank you sa pagsama mo sa lahat, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen. Chapter 7, verse 15. Verse 15, beware of false prophets. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, which come to you in sheep's clothing, na lumalapit sa inyo na nakasuot ng kadamitan or damit ng tupa. But inwardly, sa kanilang loob, they are ravening wolves. Pero sa loob pala nito, sila ay mga wolves, mga lobo na handang lumapa, tama ba yun? Handang pumatay, handang basta yon ang kanyang mabangis na klase ng mga lobo. Wala namang lobo na hindi mabangis eh. So ito ang sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na para bang mga tupa, very yung bang napaka-amo, napaka-behave, na parang hindi gagawa ng mga masama, pero sa kanilang kalooban, sila ay mababangis. Yung tinutukoy niya, mga kapatid, na hanggang ngayon marami yan. But of course, during that time, maraming mga Fariseo, maraming Sadducees, they master the Word of God, they master the Scriptures. The title of our preaching this morning, let us serve God with all honesty, humility, and integrity. Maglingkod tayo sa Diyos ng buong may katapatan, buong pagpapakumbaba, at buong ang integrity na ito, yung tapat, yung katapatan, halos magkakadikit lang yan sila, mga positive words. So let us serve God with all honesty, humility, and integrity. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, sa mga peke. At sa panahon natin ngayon, marami yan. Kita naman natin, yung iba na bubuking na dyan, mga great churches, mga dito sa Pilipinas, lahat talagang nabubuking na kung gaano sila mga public opinion, public judgment, kung gaano sila kasama. Hanggang ngayon nakakulong na. Sincerity, with all humility, with all honesty, with all integrity, lahat ng mga positive. So ito, mga kapatid, yung tinutukoy ni Jesus, ravening wolves, ito ay patungkol sa kanilang mga attitude, kanilang mga ugali. Maganda mag-aral ng salita ng Diyos. It is good to study always the Word of God. Mayroon tayong sa mga
dyan sa mga seniors natin, mga halo-halo kasi yun, hindi lang naman mga seniors eh. No? Mayroon namang mga junior seniors dyan. No? Dito sa loob, mayroon new converts, lahat mga kapatid, we study the Word of God. No? Ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi ito kagaya ng eskwelahan. No, na pag natapos mo yung subject na yan, math, science, Filipino, hikase, ano pa dyan, may Rizal pa, may kung ano-ano pa na pwedeng pagkakakitaan. No, lahat ng subject, pero iba ito ang Word of God, mga kapatid. No, yung sa school natin, pag napag-aralan mo na yan, pasok ka sa trabaho, madalas pagdating mo sa trabaho, yung iyong pinag-aralan sa school, minsan hindi mo pa mapakinabangan sa kung anong trabaho na mayroon ka ngayon. No? Pero hindi ibig sabihin na huwag ka nang mag-aral. Because kailangan pa rin natin na mag-aral. No? At ang issue sa ngayon, kaya maraming malakas ang loob na hindi na magtapos ng pag-aaral kasi ang tanong, diskarte o diploma. No? Ano daw ang gusto mo? No? Anong mas maganda, diskarte o diploma? No, kung wala ka namang napag-aralan, no read, no write ka, may diskarte ka, may so subject to discussion na yan, mga kapatid. No? But again, it is good to study the Word of God and must be applied in our daily lives. No? Dahil lahat ng pag-aaral natin ng Word of God, mga kapatid, nag-aaral tayo ng Word of God because ang Word of God, ito ay ang ating gabay kung paano tayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Buhay na may direksyon. Hindi tayo nag-aaral ng Word of God para magpasikat. Hindi tayo nag-aaral ng Word of God para pag may kwentuhan, mas may marami kang alam, ikaw ang bida, ikaw ang maraming kwento. No, hindi ganon. We study the Word of God dahil yon ang ating direksyon kung paano mamuhay ng tama dahil kita naman natin. Anong gustong sabihin ng Diyos? Hindi ako believe sa mga Pariseo, hindi ako believe sa mga Sadducees. Why? They master the Word of God. They are doctors of the law, of the Word of God. Pero anong sabi niya? No, hindi mo makita sa kanilang mga gawa. No, alam nila kung ano ang nakalagay na Word of God, ano ang dapat sundin, but the opposite, yon ang kanilang mga ginagawa. Naka-fasting kasi ako ngayon. No, so lahat ng mukha ipapakita talaga na parang nagfa-fasting. No, tapos yung babae na walang 2 mites lang ang mailagay sa offering, hiyang-hiya nga. Tapos sila kung mayroong cheque, yung may hulog, no, hypocrite. No, the Sadducees and the Pharisees were hypocrites. No, they are like just the false prophets. No, na iniingatan ni Jesus na huwag tayong kumontak, huwag tayong kumunik sa mga ganitong klaseng mga tao. No, because ang Diyos hindi believe sa mga tao na magaling sa Word of God pero sa application wala. Why? Application ang ano nito natin, mga kapatid. No, ang pinakabasihan, that is why we must serve God with all honesty, with all sincerity, with all integrity, with all humility. No, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos dahil talagang ito ang magbibigay sa atin ng magandang direksyon sa paglilingkod natin sa Diyos at buhay na matino. No, last Friday, nirecommend kasi namin yung tsahin ni Sister Cheryl, 74 years old. Malakas pa naman, taga Nueva Ecija, nirecommend namin kay Doc Ken. No, dito. So sabi niya, sige, pa-schedule nyo rin ako. So nagpa-schedule, dapat November 12 pa ang kanyang schedule. So siningit ni Ma'am Percy kahapon, nung Friday, na isingit siya. So natapos sila 11 p.m. ng gabi. Just imagine, no, alas 11 ng gabi, nagre-reseta pa si Doc Ken. Siya yung pinakahuli. No, 74 years old. No, but ang kagandahan, Lord, thank you for that opportunity. Dahil sabi ni Sister Cheryl, sige, dito na lang kayo diretso sa simbahan. So dumating yung kanyang tiyahin, dumating yung kanyang 2 pinsan, yung misis ng kanyang pinsan, bali 4, dumating. Tapos yung isa na lalaki, na pinsan ni Sister Cheryl, matagal na yan nakatira kay
Sister Edith dati doon pa sa Caloocan, alam niya lagi kung ano ang church na pinupuntahan, but ni minsan hindi pa niya napuntahan itong church natin. So pag andyan sila nakaupo, pwede bang makita ang church nyo? Sabi niya kasi ang tagal-tagal na sinasabi sa akin niya ni Mami Edith, hindi ko man lang napuntahan ang church nyo. Sabi niya ngayon, andito na ako, pwede bang makita? Sabi ko, sige, punta tayo. So pasok kami dito, pinailaw ko lahat, nakita niya. Sabi, maganda pala ang church niya. Laki no? May aircon po. Yung, sabi niya, ayos din pala. No? Daming kwento. Sabi niya, dati ka bang Katoliko? Sabi ko, oo. Sabi ko, alam mo naman tayo sa Katoliko eh. Ano bang natutunan natin sa Katoliko? No, sabi niya, buti wala kayong mga cross dyan, mga rebulto. Sabi ko, sa bahay, madami. No? Doon sa amin dati, madami. Kasi yun naman tayo ng mga Katoliko. Pero sabi ko ngayon wala na dahil yan ang ibig sabihin bakit wala tayong mga rebulto, ganyan. Tapos yung tsahin ni Sister Cheryl sa gilid, hindi naman yun eh, mali lang yung pagkaintindi nila sa, nagbubulong-bulong dyan sa gilid, mali lang yung pagkaintindi nila sa mga rebulto eh, hindi naman, siya lang yung kinukumbinsi niya yung sarili niya dyan. Dumating kami, yung misis niya, nagtatanong, may tithes din ba kayo, kagaya ng iglesia, may offering kayo. Well, madami rin ang napag-usapan. No, pero sabi ko nga sa kanya, sabi ko, kung okay ang Katoliko, hindi na ako umalis doon. No? Pero yung reliyon natin na yon, walang naibigay na mabuti yon. No? Sabi ko, bakit ako nandito? Sabi ko, sa eskwelahan ako galing, mayroon kaming teacher na nag-invite sa amin. Sabi ko, dahil yung pinanggalingan natin, wala naman talaga na ituro. Pero nung time na napunta, narinig kong Word of God na ito, sabi ko, ang layo nito sa dati o sa Katoliko na mayroon tayo. No, hindi naman sa parang pinapatamaan ko siya, pero wala akong choice eh. Sabi ko, alam mo naman tayo na nasa Katoliko dati, lahat pwede. Di ba? Pwede kang mambabae, pwede kang magsugal, pwede kang manigarilyo, pwede kang uminom. Pwede ang lahat, walang rules. Oo nga. No? Oo nga daw. Sabi niya, oo nga. Sabi ko, dyan tayo galing. At saka, mahirap ang ganong klase ng buhay na hindi mo alam kung saan ka patungo, walang direksyon. Sabi ko, hindi naman sa pagmamalaki. Pero sabi ko, kami ni Sister Cheryl, bilang mag-asawa, we enjoy our relationship. Sabi ko, kita mo naman, sabi niya, oo nga, parang hiyang-hiyang Sister Cheryl, ano? mga close na mga pinsan talaga yun ni Sister Cheryl. Sabi ni Sister Cheryl, hindi mo in-invite? Sabi ko, sige lang. Unti-untiin lang natin kung anong wag nating biglain. But thank you Lord for that opportunity na nakarating sila rito. No, at sabi ni Ma'am Percy, Pastor, may bago ka na namang recruit? Opo ma'am. sabi niya, parang ano nyo na pala siya, no? Parang doktor nyo na sa church. No, but again, thank you Jesus. Because ang lamang natin mga kapatid, maraming mga reliyon dyan sa labas, maraming mga tao, they know the Word of God, pero ang lamang natin mga kapatid, pagdating sa bunga, pagdating sa fruits, yung tamang pamumuhay. No, makikita mo dyan sa labas, no, pagmamalaki, alam ang Word of God, pero makita mo, bago pumasok sa loob ng simbahan, maghihit-hit muna dyan sa labas. No, magpapausok muna. No, andyan lang. No, andyan, ang dami nila dyan, nakabarong, nakaporma, bago pumasok, kasi ang holiness sa loob lang ng church. No. So, pag nakalabas ka na sa gate dyan, ito mga kapatid, just imagine, tayo. No, imagine, tayo, kung ang holiness dito lang sa compound ng church, dito lang sa area na to, just imagine, sino ang naninigarilyo dati? Huwag mahiya, dati yun ang tinutukoy ko. No, dati hindi ngayon. No, hindi ngayon. Pag mayroon pa rin gumagawa ngayon, no, na hanggang ngayon naninigarilyo pa rin, umiinom pa rin ng alak, ng Red Horse, ng beer, ng whiskey, ng tanduay, ng gin, 4 kwantos, kung ano pang inumin, na andito na tayo sa church, no, please lang. No. Kung hanggang ngayon gumagawa pa kayo niyan, kailan kayo hihinto? No. Hihinto lang kayo pag nakaratay na. No. Hihinto lang pag hindi na
makabangon sa higaan dahil sa bisyo na yan. Brother, hindi ko talaga kayang iwanan eh. Yung bisyo ko. Bakit hindi mo kayang iwanan? Ang lakas ng loob mo magbisyo, pero wala kang lakas ng loob magbago. Mas kaya mong mamatay sa bisyo kaysa sa magbago. And again, we have the Word of God. Tinatayuan natin dito mga kapatid na dapat mamuhay tayo na may tapat sa Diyos, honest sa Diyos, may humility sa harapan ng Diyos mga kapatid. At kung tayo gumagawa pa ng ganong klaseng bisyo, mahiya tayo sa Diyos. Prangkahan na. Mahiya tayo sa Diyos. Puro tayo bisyo dyan sa labas. Tapos everyday, bigyan tayo ng Diyos ng hininga. Pag may sakit tayo, bigyan niya tayo ng pagagalingin niya tayo. Tapos tayo tuloy-tuloy lang sa bisyo. Mahiya naman tayo sa Diyos. Tapos pagdating dito, Lord, have mercy upon me. Hindi na ako uulit. Bukas ulit. Anong tingin natin sa Diyos, mga kapatid? Huwag namang ganon. Let us be fair with God. Lord, binibigyan mo kami ng lakas. Gamitin namin sa tama ito. Hindi para abusuhin at hindi para isirain ito. Tapos pag nasira na, humingi na lang tayo ulit ng tawad sa Diyos. Huwag naman tayong ganun. Dahil ang haba ng pasensya na binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, just imagine, habang lumulunok ka dyan, kung palunokin sa'yo ng Diyos pati bote. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Tapos hawak mo yung sigarilyo. Brother, hi sister. Hindi alam kung saan itatago yung sigarilyo. Hey! Kahit kung umaapoy pa yung sigarilyo, lagay mo na lang sa bulsa. Mahiya tayo sa Diyos, mga kapatid. Just imagine, kung ang holiness natin kagaya sa iba, kung ang katapatan natin kagaya sa ibang mga relihiyon, o imagine, mga kalalakihan natin na mga naninigarilyo, dati, imagine, kung nakapila kayo dyan sa labas ng gate, mga kapatiran natin, papasok. Tapos kayo dyan, nakahit-hit kayo lahat, umuusok lahat, andyan sa labas ng gate. Brother, pasok na. Sister, ubusin ko muna, sayang eh. Tapos pasok tayo dito. Worship tayo sa Diyos. Lord, thank you sa breath of life. Thank you sa breath of life. Mabuti, okay pa yung baga mo. Why, mga kapatid? Let us be fair with God. Maging patas naman tayo sa Diyos. Mahiya naman tayo sa Diyos kung gumagawa tayo niyan. Why? Napakabait, napakabuti sa atin ng Diyos, tapos ganun lang ang gagawin natin. And just imagine, anong klaseng simbahan ito, wala tayong pinagkaiba sa Pariseo, sa Sadducees, sa mga hypocrites, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Yun pa lang, yung punto na yun. Andyan sa labas, nag-hit-hit tayo, pare-pareho dyan. Tapos pagpasok, "Hi, Pastor, good morning." Good morning. Tapos pagdating nyo rito, ang pastor dyan, may hawak-hawak na bote, may wine, may strong drink, may kung ano na lang, "Good morning." Tapos may poste dyan, dahil lango ka na. Tapos magiling-giling ka dyan sa may poste. Just imagine, mga kapatid. That is why kailangan nating tayuan. We must serve God with all humility, with all sincerity, with all honesty, with all integrity, sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Why? Ganong mga example pa lamang. Why? Anong sabi ng Diyos? You shall know them by their fruits. Sa verse 16, makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Do men gather grapes of thorns or figs or thistles? Hindi naman pwede. Saan ka ba dapat mag-gather ng mga bagay na ito? Malalaman mo yan sila sa kanilang mga bunga. They are hypocrites. They are false prophets. Maghuhumili sa dyan, magganito, ganyan. Ay, hindi ka na paniniwalaan yan. Pero yun ang pinanggalingan natin. And Lord, thank you so much na kinuha mo kami. Sa ganong klaseng background, Lord Jesus, na walang kakwenta-kwenta. That is why, mga kapatid, napakadali lang naman malaman. Base sa kanilang mga bunga, minsan kahit sa kwentuhan lang.
mga dyan sa inuman, mga kumpare. No? Yung pag nagkwento, lahat payabangan, pati yung mga lolo nila na namatay na, yung yabang, yung lahat ng kwento. No? No? Hindi mo na pwedeng paniwalaan yan. Why? No? Ano ang bunga? Punta ka sa pamamahay nila. Punta ka doon sa bahay nila. No? Ayan ang tunay na buhay. May iniinom, pero yung anak, walang makain, walang mainom, walang pambiling bigas, walang damit, yung mga bahay, sira-sira, lahat. No, yun ang katotohanan. By their fruits, you shall know them. No, pero iba tayo mga kapatid. We must live the Word of God. We must apply the Word of God with all sincerity, with all humility. Lahat ng ito, mga kapatid. No, dahil yon ang kailangan natin. Sa verse 17, even so, every good tree bringeth forth good fruit. No? So lahat ng magandang puno, magandang kahoy, ay siyempre mamumunga ng mabuting at masarap na bunga. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Ang corrupt din. Ang mabuti rin. No, sa ngayon, yun, lahat nagsisigawan na sila dyan. No, kung paano sila mangako, kung gaano sila kagaling dahil election time na, mga kapatid. No? So, a good tree cannot bring forth evil fruits. Evil fruit. No, ang magandang puno ay hindi magbubunga ng masamang bunga. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Verse 19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down. No, ang bawat puno na hindi namumunga ng magandang bunga ay pinuputol and cast into the fire. No, so ang puno na yan, pag wala namang silbi, no, kahit maganda pa ang kanyang itsura, pero bunga ang kailangan mo, ano ang gagawin? No, mayroon kang wasay, mayroon kang palakol, may tsenso ka, maya-maya anong maganda sa kanya? Panggatong. No? God is referring to all of us, referring sa atin, no, hindi pwede, no, God has given us the Holy Ghost, we are baptized in His most precious name, hindi pwede mga kapatid na lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin ay mapunta lang sa wala. No? Ang dulo pala, itatapon lang tayo sa apoy, no, panggatong lang, hindi tayo nararapat sa ganyan mga kapatid. Verse 20, wherefore by their fruits you shall know them. No, marami yan mga kapatid. No, kung mapansin natin, nakaraang matindi yung bagyo sa Florida. Florida yan, ano? No? Matindi yung bagyo. No? Ito, nabalita pa sa ano nila dun eh. Nabalita pa dun sa lugar nila. No? Mayroong isang, hindi mo makita, pero boses matanda. No? Yung babaeng may edad na, ang formation ng clouds, sa kanila kasi uso tornado eh. No, yung talagang buhawi. No, sa malayo, nagpo-form magiging buhawi na napakalaki. No, yung itong isang babae na may edad na, panay ganun niya doon. Sabi niya, Lord, take this away from us. Lord, take this away from us in Jesus' name. Lord, take this away from us. No, in Jesus' name, nag-i-speak in tongues pa siya. No, Lord, take this away from us. Maya-maya, makikita mo mga kapatid, yung nagpo-form na napakalakas, na dark, na talagang makita mo yung sobrang, sabihin mo, masama ang panahon na ito. No, kitang-kita, maya-maya, lumiliwanag yung sa area nila, papalayong ganon. At ang sabi sa balita, sa lugar nila, maraming nawasak, ilan yung namatay, pero yung kanilang lugar, yung bahay nila mismo na spare. And that is because the name of Jesus. No, at nangyayari din yan dito sa atin mga kapatid. How many times? No, because ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi lang ito puro bibig, hindi lang ito puro kwento, kung hindi lahat ito nanggagaling sa puso natin. No, may tao o wala. No, David was a man of honesty, man of humility and integrity. No, ano ibig sabihin ng sincerity mga kapatid? No, mayroong ngang sinabi dyan, although it was biblical also. No, you know what is right, and you do it not. Anong dugtong? It is a sin. No? Pero may dugtong pang iba dyan. If you know what is right, and you do it not, you lack courage.
No? Kulang ka ng tapang para gawin yung tama. No, sincerity. Sincerity is eagerness to do what is right with transparent motives. No? Yan ang sinseridad. No? Mayroon kang eagerness, ano bang eagerness sa Tagalog? Mayroon kang yung pagpupursige, no? Gawin ang tama na ang iyong motibo ay tama. No, ngayon, kita natin ngayon, no? Lahat ng politiko, ang dami diyan, mga artista, celebrity, tumatakbo, no? Lahat ng kanilang sinasabi, lahat ng kanilang pangako, maniniwala ba tayo na sila ay sincero? At bago pala yan, mga kapatid, we are also thankful to Jesus, no? Dahil yung simbahan natin sa Bantayan, no? Tuloy-tuloy, sila pare-parehong si Brother Nuno yung mayroon pala eh. Yan yung kanila. Thank you ba? Ang bilis mo talaga, Brother Roman. No? Yan. Si Brother Nuno yung taga-gawa doon sa taas, Sister Bebe, no, si Sister Nining ang taga-halo ng mga mixture dyan. Tulong-tulong sila, mga kapatid. So just imagine, no, ibang klaseng kasiyahan ang naibibigay niyan. No, na ikaw taga-halo, imagine, babae pa naman yan. No, at yan si Sister Nining na ang sabi, ang dami ng diferensya ng kanyang mga internal organs. Pero we prayed for it at chinek ulit. Ang sabi, okay na siya. No, kaya niya nang maghalo. Lord, samahan mo lang sila sa Bantayan. No, libre naman ang buhangin, Sister Ninya, no? No, ibang klase lugar. Sana dito lang yan, ano? So ito ang mga update natin doon, mga kapatid. No, at ang kanilang attendance every Sunday, 15 to 18 sila. Lord, thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. No, so yun ang update pala natin, mga kapatid. Say praise the Lord. So, ito, mga kapatid, no, yan ang sinseridad. No, gagawa tayo ng mabuti at ang ating motibo ay mabuti rin. No, kasi gawain ng mga Pariseo yan, gawain yan ng mga false prophets, gawain ng mga, yung bang may nagbibigay ka, yan ang uso ngayon sa social media. No, nakuhanan mo. Bibigyan kitang 1,000, no, yung mga street dwellers dyan, yung mga mahihirap, pagbigay ko sa'yo, no, tapos nakuhanan mo. No, may video dapat. Kailangan may, no, lahat ng kahipokrituhan, lahat ng kaplastikan. No, at ang tanong, mga kapatid, hindi believe ang Diyos dyan. No, pag ganon ang gawain ng tao. No, ibig sabihin is eagerness to do what is right with transparent motives. No, sa Proverbs 28 verse 18, no, ang sabi niya, whoso walketh uprightly shall be saved. No. Sa ibang version, ang uprightly ay whoso walketh with integrity, yung may integridad, shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once. No, sa Tagalog, ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas. Ngunit siyang masama sa kanyang lakad ay mabubuwal ng bigla. No, integrity is the quality of being honest and having strong moral principle. No, may tao o wala, kahit ikaw lang mag-isa o wala, ang attitude, yung karakter mo, ganun pa rin. No. Kung ikaw empleyado, hindi ka lang masipag pag andyan ang boss mo. No. Pag may nakatingin, talagang bilib na bilib sila sa'yo. Pero pag wala yung boss mo, no, ikaw yung boss. No. ikaw yung hari doon, tapos wala ka namang ginagawa, ay hindi tama yun, mga kapatid. No, may tao o wala, the same attitude na mayroon tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No, hindi dapat magbabago yan. No, sa ating mga pulis, mayroon silang slogan. Anong slogan ng pulis? To serve and protect. No, to serve and protect. No, dati pa yan, matagal na yan. But again, mga kapatid, napakahirap, no, sa time natin ngayon. Yun ang realidad. No? Ang hirap magsumbong sa pulis, ang hirap mag-report sa pulis, kasi pag nag-report ka, sila rin pala yung, no, sila rin pala ang kasama,
no, sangkot sa krimen, sangkot sa kalukuhan, sangkot sa drugs. No, just imagine, ganun ang sitwasyon, mga kapatid. No, so marami pang mga we can choose to be different. Again, mga kapatid, mayroon tayong pagkakataon na mamili. No, because we are God's people. We are God's chosen. We are peculiar, no, and we are the carrier of His name. Kung ang mundo na ito, mga kapatid, no, ay wala lang sa kanila ang moral values, ay dapat maiba tayo. No? Hindi pwede kung ano ang mayroon ang mundo, tatanggapin din natin kung ano ang moral values na mayroon ang mundo, pagdating sa atin, parang okay lang. Hindi po pwede yun, mga kapatid. No, kailangan maiba talaga tayo. And we must be a good model, a good example, or ambassador of Jesus Christ, mga kapatid. Kailangan maging mabuting example tayo. No, we must walk with sincerity, with honesty, with humility. No, sa paanong paraan, mga kapatid? Honesty, humility, and integrity start in the home. No, nagsisimula ito sa loob ng pamamahay. No, walang ibang magtuturo niyan, walang ibang pagkukunan ang mga kabataan na ma-absorb nila ang mabuting ugali o masamang ugali kung hindi sa loob ng pamamahay. At wala ng iba pa. Ang school natin, secondary na lang yan. Andoon mismo sa loob ng pamamahay. Just imagine kung ang pamamahay laging nagmumurahan. No? Si nanay at si tatay, parehong boksingero. No? Just imagine. No? Parehong boksingero. No? Talagang araw-araw. No? Oh. Pang! Ikaw naman! Pang! No? Palit-palitan sila. At ang mga kabataan, yan lahat ang nakikita. Umagang-umaga, si nanay, nagkakaraoke na. No? No? Just imagine. No? Umaga pa lang, nag-speaking in tongues, Brother Will. No, umagang-umaga, nag-speaking in tongues niya. Just imagine kung ganon ang pamamahay, mga kapatid. Laging may away, laging may inom, laging nagmumurahan, no? Laging nagsasampalan, nagsusuntukan. Just imagine. Huwag kang magtaka na paglaki ng bata, ganun din ang mangyayari. No, kukunin niya yan. Tapos pagdala niya sa eskwelahan, siya yung mambubuli doon. No, tapos ang teacher, hirap na hirap, papatawag yung magulang, useless na yun. Kasi ang magulang mismo, ganun din. No, hindi mo na mabago rin. No, lahat ng yan, nag-uumpisa. Anak, no, bilan mo nga ako ng sigarilyo doon sa kapitbahay. Bili sigarilyo. Anak, pakisindi na rin, pero wag mong hit-hitin na, bawal yung sigarilyo. No? Pero ikaw na tatay, laging lango, laging nakasigarilyo, no? Lahat ng bisyo, tapos sasabihin ang hirap ng buhay. No? Lahat ng yan, mga kapatid, i-absorb ng bata sa loob at paglaki niya kung ano ang mali, akala niya tama yun. Dahil normal lang yan sa kanilang pamamahay. No, yung ganong klaseng mga bagay. That is why pag yan nakarating sa church, ang laki ng trabaho ng church natin. Why? Total overhaul. No? Babaguhin mo yun lahat, yung kanyang thinking, yung kanyang emosyon, yung kanyang prinsipyo, pati sa Word of God, babaguhin mo, kaya ang laki ng trabaho ng church. And Lord, you are still so good to us because you are a long-suffering God na kahit ganon man ang aming background na pinagdaanan, you are able to make it, Lord Jesus. No? Binago mo pa rin, Lord Jesus. No, why? Because ang gustong mangyari ng Diyos sa atin, mga kapatid, we must live godly, uprightly, with all honesty. You know, mga bata pa minsan, kahit ang bata pa, pero ang tindi na ng paninindigan na hindi magsabi ng totoo. Ginawa mo ba ito? Hindi. Magsabi ka ng totoo? Hindi. Ginawa mo ba ito? Anong ginawa mo rito? Hindi. Talagang antigas. Why? Si tatay nga, ganun din eh. Si nanay nga, ganun din eh. Lahat nag-uumpisa. Kung yon ang akala nila ang tama. Pero pag naturuan, anak, kung may magawa ka na mali, huwag kang matatakot, kahit takot ka, magsabi ka ng totoo.
Effective din. Anak, huwag kang matatakot. Kasi paglaki mo, makalakihan mo yan, yung mali na prinsipyo, akala mo tama. Nasa atin yan, laki ng trabaho natin mga kapatid bilang magulang. At tatrabahuin talaga natin yan. Dahil maraming mga kabataan ng ganun mga kapatid. And sometimes, hindi ko alam. Kasi may mga magulang, may favoritism within sa kanilang mga anak. Just imagine, kung mayroon kang isang paborito dyan, just like Joseph, na ginawa ni Jacob. Anong nangyari? Gusto nilang patayin lahat si Joseph dahil siya ang paborito ni nanay, ni tatay. If you want to destroy your children, ipakita mo sa kanila kung gaano mo kapaborito ang isa o yung dalawa, masisira yung kabataan. And most of the time, yan ang realidad. Yung pinakapaborito mong anak, yun yung pinakamatigas ang ulo. Yun yung magbibigay sa'yo ng sakit sa ulo. Why? Because he or she is the favorite. Why? Paborito mo siya, kaya anong nangyari? Na-spoiled. Yung iba na hindi pinapansin, yon ang magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pero yung paborito minsan, yon ang paborito na magdadala sa'yo sa kabaong. Sa sama ng loob na bakit ganon ang nangyari. At yung mga anak natin, sa Amerika, pag 18, sinisipa na yan sa kanilang bahay. Umalis ka na rito, 18 ka na, maghanap buhay ka. Pero sa atin, sa Pilipinas, kalbo na! Ganon na yung kalagayan hanggang ngayon sa pamamahay mo pa rin. Ikaw na magulang, tama lang ang sinisweldo, umaasa ka lang, kung may pensyon ka, umaasa ka dyan. Tapos yung anak mo, lahat, ito mga kapatid, may hangganan ang ating, buti sana kung yan, 5 years old, 6 years old, 7 years old, sige, responsibility mo yan. Just imagine, ikaw na magulang, wala ka namang ibang inaasahan, tapos mayroon kang anak na aasa pa sa'yo, tapos ikaw na wala, huhut-hutan ka pa, tapos itatali ka sa emosyon bilang magulang dahil awang-awa ka sa anak mo, pero hindi mo napapansin minsan na ikaw na yung kawawa. Ang mga anak, marunong magpaikot ng kanilang magulang. Yan ang realidad. Alam na alam ng mga anak kung paano paiikutin ang kanilang magulang. Pasalamat tayo kung ang anak mo ay matino. Nung may pagmamahal sa magulang, hindi niya gagawin yan. Pero kung yung anak, walang, ano yung dugtong? Walang H, paiikutin ka bilang magulang, hindi nila nararamdaman, but the problem is, siya yung paborit mo. Ang problema, siya yung pinakagusto mo. Ang problema, yan ang magbibigay sa'yo ng burden palagi. At bilang magulang, lagyan natin yan ng pag may mga ganong mga anak, lagyan natin ng guhit. Pero ganun daw kasi talaga eh. Kahit anong gawin mo, sabi nga nila, yung mga anak, mahal nila, yung tatay, nanay, mahal nila yung anak nila. Pero mas mahal daw nila yung apo nila. Totoo ba yun? Hindi ko rin alam. But again, mga kapatid, because in our, shall we say, praise the Lord, dito sa church natin, mga kapatid, from sa buhay na pinanggalingan natin, walang rules, walang policy, walang direction, walang gabay kahit ano. Pagdating natin dito sa church, na iba na. Kasi dito, pag dinig natin ng Word of God, ay ganun pala ang gagawin. Pati sa tithes natin, wag nating dayain. To be frank about it. Wag tayong mandaya. Lalo na pag tayo may planong mandaya sa harapan ng Diyos. Wag natin siyang dayain. Mga tithes, mga offering, very basic yan sa atin mga kapatid. And again, ang tithes natin, hindi yan nakabase sa amount.
nakabase sa percentage. No? So up to the last, ito nga, ewan ko kung lahat tayo, ano bang sinusunod na natin? No? Bawas SSS, bawas pag-ibig, bawas PhilHealth, bawas kurente, bawas tubig, bawat upahan ng bahay, yung matira, doon natin kukunin ng tithes. Ganun ba yung computation natin? No? No? Sa gross, sa net, o sa mga accountant, no? We're saying this, mga kapatid, para isang lagari na lang that we must serve God with all honesty. No? No. Why, mga kapatid? No. No. Yung paglilingkod natin sa Diyos na may honesty, yung may katapatan talaga, may sinseridad, may pagpapakumbaba, may integridad. Minsan, mga kapatid, yung mga nagagawa natin sa Diyos, kahit sa loob mo, nagbibigay ka ng tithes, ng offering, kung ano man contribution mayroon sa church. But if you are loyal, at itong mga karakter na ito mayroon, mga kapatid, minsan, ang balik ng Diyos after 5 years. Minsan, ang balik ng Diyos after 10 years. Akala mo ang Diyos hindi nakakita. His hand is not short that it cannot save. No? And God is not slack concerning His promises. No? Yung akala natin minsan na parang ano lang, yung bang, Lord, parang lugi kami lagi No? Pero ang Diyos may panahon kung kailan niya ibabagsak yan sa atin. At yon ang katotohanan, mga kapatid. Yung may paglaban na natin siya. No, yung talaga bang, Lord, kung hindi lang sa'yo, hindi ko gagawin to, pero paninindigan ko with all honesty, with all sincerity, dahil it is not always about money. No, yung mga prinsipyo natin sa Diyos. No, kung paano natin siya pinaglaban, akala natin walang ano yan, walang reward sa Diyos, ay magugulat ka, mga kapatid. No? Pero huwag kang mag-expect na, Lord, no, talagang with all honesty, bibigay ko to ngayon, kailangan ko rin to, Lord, bukas, ha? No? No! No. Just wait. Because God, ang Diyos, may sarili siyang timetable. No, ang gawin lang natin, mga kapatid, we must walk with God with all honesty. No, yung wala kang every time we kneel down to God, hindi tayo nag-uumpisa na, Lord, patawarin mo na naman ako sa kasalanan ko. Hindi dapat ganun ang prayer natin palagi. That every time lumuhod tayo, Lord, patawad sa kasalanan ko. Ano yan? Puro kasalanan na lang? No? Wala na ba tayong, dapat every time we kneel down to God, Lord, yung grateful, yung masaya ka, hindi yung bawat luhod natin, agonizing, kasi puro kasalanan. No, kasi puro hindi maganda ang ginagawa natin sa Diyos. Huwag ganun. No, every time we kneel down to God, Lord, andito na naman ako. Lord, salamat talaga sa... No, why? Tayo rin, mga kapatid, ang makakaramdam niyan. No, thank you, Jesus. No, dahil iba yung maglingkod tayo sa Diyos na talagang tapat. No, na talagang honest tayo sa Diyos. Kung ano yung sinasabi natin, yun yung ginagawa natin. No, why? No, a time will come. No, hindi naman po, we are not hypocrites. No, hindi tayo mga Pariseo, hindi tayo mga Sadducees na kung ano ang sinasabi, iba sa ginagawa. No, we must live godly before God. Kung ano yung sinasalita natin, yun ang dapat nating gawin. No, ay brother, talagang pagdating sa church, may paninindigan ako. No, pag dito sa church natin, kahit anong yaya mo sa akin, brother, dito, na uminom tayo, hindi ko gagawin yan. Sa bahay lang, pwede. No? Pero dito sa church, hindi po pwede yan. No, grabing paninindigan. No? Pero pagdating sa opisina, punta kayo ng Boracay, no, pagdating sa Boracay, no, suot ka ng ganito, hindi naman nila makikita kasi wala naman sila dito. What a small world. No? No? Sarap na ng ganun-ganun mo doon sa no? Sa dalampasigan, di ba? Tapos kulang na lang sabay kayo nagtatakbuhan, wala kang kamuang-muang, na hindi mo na tinatayuan ang prinsipyo natin sa paglilingkod kay Jesus, and then, magugulat ka, akala natin hindi tayo mahuhuli, hindi tayo makikita. Ang sinseridad natin, hindi lang dito sa compound na ito. Paglabas natin sa opisina, sa mga katrabaho, kung saan man tayo mapunta, it's still the same. Wala tayong kamuang-muang, yun, biglang pinost ng isa mong kaklase or isa mong kaibigan, kaopisina,
na siya pala connected din, no? Friend eh, di ba? Yung friend, no? Pag post mo ng ganon, makikita ng isang friend. No? Bigla mo ngayon inano. No? Dahil na-realize mo, parang mali ito ah. Bigla mo ngayon dinilit. Eh, ang problema, mas mabilis yung isang sister natin na screenshot ka agad. No? No? Parang gusto mong habulin sa kahanginan eh. No, na mahabol. And sometimes God will allow it to correct us, mga kapatid. No, why? Because tayo rin naman yan. Tayo ang nakakaalam kung tayo ba sincero na naglilingkod sa Diyos o hindi. No, every time we give our tithes, alam naman natin yan kung kulang o hindi. No, alam natin yan. No, magbigay tayo ng offering, masama ba ang loob natin o hindi? No, lahat. Why, mga kapatid? No, we must serve God dahil lahat ng ito, mga kapatid, kung sa ngayon, no, yun lang naman ang susi dyan eh. Maglingkod lang tayo sa Diyos ng tama, ng tapat, sinseridad, may integrity. Kung wala ka man ngayon at yung iba mayroon na with blessings, physically, materially, financially, huwag tayong mainggit dyan sa kapatiran natin, maging masaya tayo sa kanila. Kung sa'yo wala pa yan, yan lang ang sikreto. Magpatuloy ka lang. Lord, ito, ayusin kong paglilingkod ko sa'yo. No, ito, with all honesty, lahat ng areas, mga prinsipyo sa church, sa opisina, kahit saan, sa school, kahit ako na lang mag-isa, Lord Jesus, aayusin ko ito. No, magugulat ka. No, kung ano ang kaya ng Diyos na ibalik sa atin. No. At every time we come to church, the way we worship, ibang klase, mga kapatid, why? Ang nangingibabaw, yung gratitude natin, yung pasasalamat natin sa Diyos. Every time we worship, no, hindi tayo nag-uumpisa sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos. No, why? No, tayo rin ang nakakaalam niyan. No, kung paano tayo maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Deuteronomy, konti na lang. Deuteronomy 11:18 to 22. Therefore, shall ye lay up these words in your heart and in your soul, no, sa inyong mga puso at inyong kaluluwa, and bind them for a sign upon your hand. No, yung mga word of God dito nung time nila, that they may be as frontlets between your eyes, no, mga phylacteries, verse 19. No, ito yung instruction kung paano natin ma-absorb at pumasok sa atin ng gusto ang word of God. And you shall teach them your children. Ito yan eh. Speaking of them when thou sittest in thine house. No, ituro ito sa mga kabataan kung sila man ay mga nakaupo sa inyong mga pamamahay. When thou walkest by the way, habang kayo ay naglalakad, nagbabiyahe, ituro pa rin ang word of God. When thou liest down, kahit sa pagtulog, and when thou risest up, no, tuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Verse 20, no, and thou shalt write them upon the doorpost of thine house and upon thy gates. Verse 21, and your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. Verse 22, no, for if you shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, no, upang gawin ninyo, inutos ko yan, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to cleave unto Him. May dalawa pa tayong verse. Joshua 24:14. 24:14. Deuteronomy, Joshua. And now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth. No, maglingkod tayo sa Diyos na may sinseridad, sa katotohanan, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Another verse, 20, last verse natin ito, mga kapatid. If you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt. No, sabi niya, kung kakalimutan ninyo, tatalikuran ninyo ang Panginoon at kayo ay maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, then He will turn and do you good. Do you hurt. No, ay talagang gagawa ang Diyos ng paraan para mahirapan tayo and consume you. After that, He hath done
you good. Pagkatapos na kayo ay gawan niya ng mabuti. Pasensya na, ito palang pinaka-last verse natin, Hebrews 10:22. Hebrews 10:22. No? Let us draw near, no, lumapit tayo sa Kanya na may tunay na puso, no, pusong pure, puro, true heart in full assurance of faith, no, na buo, no, ang kasiguraduhan ng pananampalataya, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. No, thank you, Lord, for the baptism in Jesus' name and for the receiving of the Holy Ghost. Again, let us serve God with all honesty, sincerity, and integrity. Thank you, Jesus.